the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Panalangin upang maranasan ang kaharian ng Diyos araw-araw. Sinabi ni Jesus, "Kapag kayo ay nanalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso." Lucas 11:2-4. Isang araw, si Jesus ay tahimik na nanalangin sa Diyos Ama. Nang matapos siya sa panalangin, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga alagad na nakamasid sa kanya. "Jesus, tinuruan daw ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Kaya turuan din po ninyo kami ng tunay at kahangahangang panalangin." Ngumiti si Jesus ng may pagmamahal at sinabi, "Kapag kayo ay nanalangin, huwag kayong umiyak-iyak lamang na parang puro problema ang sinasabi. At huwag kayong magbulong-bulong na parang bumibigkas ng salamangka. Sa halip, manalangin kayo upang araw-araw ninyong maranasan at matamasa ang kaharian ng Diyos." Gustong matutunan ng mga alagad kung paano manalangin, kaya itinuro ni Jesus ang napaka-espesyal na lihim ng panalangin upang araw-araw nating maranasan ng may kagalakan ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Ama, sambahin nawa ang inyong banal na pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian." Minamahal na mga remnants, ang Diyos Ama ay banal at lubos na naiba sa lahat ng Diyos-Diyosan sa mundong ito. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay mahal na mahal tayo, sapagkat nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Kaya ibinigay niya sa atin ang banal na pangalan na tumatalo kay Satanas, si Jesus ang Kristo. Bakit kailangan natin ng banal na pangalan ng Diyos, na si Jesus ang Kristo? Mula nang maniwala ang unang taong si Adan sa kasinungalingan ni Satanas at lumayo sa Diyos, ang lahat ng ipinanganak mula kay Adan ay may orihinal na kasalanan. Hanggang ngayon, ang kapangyarihan ng orihinal na kasalanang nasa ating katawan ay nagnanakaw, pumapatay at sumisira sa ating buhay. Kaya kung hindi muna natin gagapusin at palalayasin ang malakas na nasa loob natin, aatakihin tayo ng matindi ni Satanas at magiging tagapaglingkod lamang niya. Kaya dumating ang Diyos sa mundong ito ayon sa pangako sa Genesis 3:15. Dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Ngayon, ibinigay niya sa atin si Kristo, ang kapangyarihan ng hari ng mga hari, upang gapusin at palayasin si Satanas. Sa panalangin ng Panginoon na itinuro ni Jesus ngayon, may napakaganda at espesyal na lihim. Nasa loob nito ang lihim ng banal na pangalan ng Diyos na pumupuksa sa kapangyarihan ng kasalanan, sa may hawak ng kapangyarihan ng impyerno, kay Satanas, sa dyablo at sa lahat ng masasamang espiritu na ginagawa tayong sinungaling, mamamatay tao, makasarili, na mamuhay sa kasinungalingan, at dinadala tayo sa kadiliman. Ang banal na pangalang iyon ay si Jesus ang Kristo. Sa pamamagitan ng si Jesus ang Kristo, kailangang mapalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanang naipon sa ating katawan at mula sa gapos ni Satanas. Hanggang ngayon, may masamang magnanakaw na si Satanas na palihim na nakaupo sa kaibuturan ng ating puso at nagpapahirap sa atin. Pinapasabi niya sa atin, "Ayoko to, naiinis ako, galit ako." Ninakaw niya ang ating puso
pinapatay ang ating kagalakan, at sinusubukan tayong sirain. Kaya, iisa lamang ang kapangyarihang makapagpapalaya sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang banal na pangalan na ibinigay ng Diyos, si Jesus ang Kristo. Kamatayan, kawalan ng kakayahan, sakit, kahirapan at lahat ng maruruming espiritu ng sumpa na nanlilinlang sa akin upang hindi ako maniwala kay Jesucristo na lumutas ng lahat ng aking problema. Inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesucristo. Madurog kayo ng lubusan at umalis kayo sa akin ngayon. Kapag ginagawa natin ang espiritual na pakikipaglabang ito, tumatakas ang masamang si Satanas mula sa ating katawan at puso. Kapag napalaya tayo sa pamamagitan ng si Jesus ang Kristo, na ibabalik ang larawan ng Diyos sa atin at nagsisimula ang masayang pamamahala ng kaharian ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus, "Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw." Hanggang ngayon, sinasabi ito ni Jesus sa ating mga remnants. Ang kahangahangang mga anak ng Diyos na naniniwala sa pangalang si Jesus ang Kristo ay hindi kailangang mabuhay na nag-aalala. Ano ang gagawin ko? Ano ang kakainin ko? Ano ang isusot ko? Kung paanong binigyan ng Diyos Ama ang mga Israelita ng mana at pugo sa ilang at kung paanong nangyari ang himala ng 5 tinapay at 2 isda, araw-araw niya tayong aalagaan. Tama, bilang mga anak ng Diyos na naligtas, kailangan lang nating patuloy na umawit si Jesus ang Kristo at patuloy na kainin ang tinapay ng salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Kapag patuloy nating kinakain ng may kagalakan ng tinapay ng salita, mapupuno tayo ng banal na espiritu at mararanasan natin ang pagpapala ni Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling sa ating katawan at puso. Sa huli, sinabi ni Jesus, "Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad din namin ang lahat ng nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso." Ngayon, tinatanong tayo ni Jesus, naniniwala ba kayo sa dugo ni Jesucristo sa krus na lumutas ng lahat ng inyong problema, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap? Kung pinatawad na kayo, kapag nagkamali ang inyong kaibigan, magkaroon kayo ng puso ng Diyos at sabihin, "Kaibigan, pinapatawad kita sa pangalan ni Jesucristo." Kahit ang hindi nakikitang kapangyarihan ng kasalanan ay nagpapalungkot sa atin, nagpapahina ng loob, nagpapaiyak sa atin at dinadala tayo sa tukso, huwag tayong magpalinlang. Matapang nating tawagin ang pangalang tumatalo sa kapangyarihan ng kasalanan at sa pag-atake ni Satanas, si Jesus ang Kristo. Ako ay bagong nilalang na muling nilikha kay Jesucristo. Narito, ako ay naging bago. Kapag ipinahayag natin ng buong tapang ang pananampalatayang ito, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng tukso ni Satanas at magiging kahangahangang saksi na nagpapahayag kay Jesucristo hanggang sa dulo ng mundo. Mga remnants, may isang bagay kayong dapat tandaan ngayon. Ang panalangin ng Panginoon ay hindi nagsisimula sa paglutas ng problema. Nagsisimula ito sa katotohanang ibinigay ng Diyos sa atin. Ang banal na pangalang si Jesus ang Kristo, ang tunay na hari, tunay na pari at tunay na propeta, kaya hindi natin dapat bitawan ang pangalan ni Kristo. Si Jose, ang kahangahangang remnant sa Biblia, ay hindi umiyak-iyak o sumuko sa pananampalataya, kahit kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid at ipinagbili bilang alipin. Sa puso ng batang si Jose, hawak niya ang banal na pangalang si Jesus ang Kristo, ang Mesyas, ang binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15, na lubusang dumurog sa ulo ni Satanas. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Kahit nasa bilangguan, patuloy niyang tinawag ang pangalang
Si Jesus ang Kristo. Nakipaglaban siya sa espiritual na labanan. Pinalayang mga bagay na ginapos ni Satanas at inalis sa kanyang puso ang kawalan ng pananampalataya. Sa huli, sa karunungan at kapangyarihan ni Kristo, naipaliwanag niya ang panaginip ni Faraon. Kinilala siya bilang taong kinasiyan ng Espiritu ng Diyos at naging kahangahangang gobernador. Hindi rin nagpagapos si Jose sa sugat, galit at puot ng kanyang nakaraan. Nauuna akong ipinadala ng Diyos upang magligtas ng buhay. Nang muli niyang makita ang kanyang mga kapatid, pinahayag ni Jose ang ganitong pagtatamasa ng kaharian ng Diyos. Ipahayag natin ang sabay-sabayang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Sa linggong ito, pagpalain kayo sa pangalan ni Kristo na maging mga spiritual summit na patuloy na tumatawag sa banal na pangalang si Jesus ang Kristo, araw-araw na nagbabalik ng kaharian ng Diyos at nagtatamasa ng kapuspusan ng banal na espiritu. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng banal na pangalang si Jesus ang Kristo na nagpapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kay Satanas mula sa aming katawan, upang masimulan namin ang panalangin na nagtatamasa ng kaharian ng Diyos araw-araw. Tulungan ninyo kaming kainin araw-araw ang tinapay ng salita, magkaroon ng puso ng Diyos na marunong magpatawad sa aming mga kaibigan, at mamuhay bilang mga spiritual summit para sa pag-ebanghelyo ng mundo na laging nagtatagumpay sa pangalan ni Jesucristo. Na nalangin kami sa pangalan ni Jesucristo. Amen.